We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mayong buntag, Southern Mindanao ug Caraga Region. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Atod namo mga importanteng balitang lokal sa Northern ug Western Mindanao. Kini ang pinakalapad nga pagbalita gikan sa South Central Mindanao. Aniya na mga unang balita. Baintiootso ka mga panimalay sa Kabakan, Cotabato ang nadanyos tungod sa kusog nga hangin. Gikuso-kuso sa usa ka kusog nga hangin ang pipila ka panimalay sa Kabakan, Cotabato ni adtong Sabado sa hapon, December 9. Sa report sa MDRMO Kabakan, sa 28 ka panimalay nga apektado sa kusog nga hangin, 11 niini sa barangay Osiya samtang 17 ka panimalay ang gikan sa barangay Katidduan. Niabot sab sa 34 ka panimalay o pamilya ang apektado gikan sa duha ka barangays. Gani nagpaygayo na og clearing operations ang lokal nga kagamhanan sa lugar nga naapektuhan. Gipangtanggal na sab ang mga nangabali nga mga sanga og nangatumba nga mga punuan sa kahoy. Ginaplas ra sab sa Cotelco kuno Cotabato Electric Cooperative ang mga naapektuhan nga linya sa kuryente. Good news alang sa mga motorista tungod adunay ipatubang rollback sa presyo sa mga produktong petrolyo. Base sa kasaligang tinubdan gikan sa Department of Energy nga magsugod nga ipatuman ang maong rollback ugma December 12. Ang diesel ana sa piso og 60 centavos ngadto sa piso og 90 centavos ang iubos sa presyo matag litro. Sa gasolina ana sa piso og 50 centavos ngadto sa 2 pesos matag litro ang iubos sa presyo. Samtang sa kerosene magdula sa piso og 40 centavos ngadto sa piso og 70 centavos ang pag-ubos sa presyo matag litro. Busa sa mga drivers ug motorista, full tank na sugod ugma December 12. Halos gatos ka mga bata ang nahatagan og pahalipay sa Davao City Police Office kauban ang lokal nga kagamhanan atol sa kick-off ceremony sa pamaskong handog para sa kabataan. Ano ang report ni John D. Esteban? Gisugdan sa makalingaw nga sayaw sa Davao City Police Office ang kick-off ceremony sa pamaskong handog para sa kabataan 2023. Tataw ang kalingaw sa mga pahiyom sa mga bata sa gidalit nga pasundayag sa kapulisan alang kanila. Nagpadula usab sila sa mga bata. My wish for all of you is to be happy this Christmas and to enjoy the rest of the season with your families as you celebrate Christmas. Kauban ang mga opisyales sa DCPO, naghatag sila og mga pahalipay sa mga bata. Pasalamat lang ko kay gihatagan ko kanang regalo sa police city. Pasalamat ma'am, nalipay pod. Christmas wish nako na mga bata malipay o ang atong sila sa Davao magpalinawon. Wish ko lang as a police officer para sa buong Davao City at sa buong na rin, sa buong mundo na sana maging peaceful, maging meaningful, saka matawid natin yung 2023 na healthy tayo at maayos at walang mga pangyayari na hindi ka nais-nais. Ang mga police mobile sa matag istasyon giadornohan sabog Christmas decors. Lauman nga magpahigayon pa og mga programa ang matag istasyon sama sa paghatag og mga regalo alang sa kabataan aron mapabati ang diwa sa Pasko. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, halos tibok nasod ang makasinati og igang ug init nga panahon karong adlaw. Ubos ang tsansa sa ulan sa pipila ka lugar sa Mindanao karong adlaw. Gawas lamang sa Sulu Archipelago, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Socsargen, Caraga ug Davao Region ang posibleng ulanon base sa rainfall forecast sa Metro Weather. Localized thunderstorms o di makaha easterlies ang makaapekto sa nasod
sumala sa pag-asa. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Magretiro na isip Chief Executive Officer sa Kapuso Network si Attorney Felipe Gozon. Ogo, hulipan kini ni Gilbert Duavit Jr. Gianunsyo kini ni Gozon dungan sa pagsaulog sa iyang adlaw na tawhan. Ano ang report ni Sara Hilomen Velasco? Giila karon ng GMA Network nga nag-una, pinakadako, pinakamasaligan ug most awarded multimedia network sa Pilipinas. Nasakmit kini ubos sa pagpangulo ni GMA Chairman and CEO Attorney Felipe L. Gozon. Sa pagsaulog sa iyang 84th birthday, naguban-uban ang mga pamilya, higala ug katrabaho ni Gozon. Mitambong sab ang mga dagkong opisyal sa gobyerno ug GMA stars. Dinhi, gianunsyo ni Gozon nga human sa kapinduha ka dekada, magretiro na kini isip Chief Executive Officer sa GMA Network. The GMA Board of Directors has approved my retirement as Chief Executive Officer effective December 31, 2023. But I will still continue as Chairman Advisor and Chairman of the Programming Committee. Mohuli paglingkod isip CEO sa Kapuso Network ang kasamtangang GMA President ug Chief Operating Officer nga si Gilberto R. Duavit Jr., ang kinamagwangang anak sa usa sa founder sa GMA nga si Gilberto M. Duavit Sr. The board also approved my recommendation to elect Mr. Gilberto R. Duavit Jr. as the new Chief Executive Officer to replace me effective January 1, 2024. President CEO, and he will continue to act as Vice Chairman of the Program Committee. Si Duavit Sab ang Chairman sa Executive Committee, Chairman of the Board Sub sa GMA Network Films, ug opisyal sa pipila ka subsidiary sa GMA Network. President ug Trustee sab siya sa GMA Kapuso Foundation Incorporated. Nagsilbi nga Executive Committee Chairman si Joel Marcelo G. Jimenez, anak sa usa sa mga founders sa GMA nga si Menardo R. Jimenez. At the recommendation of Mr. Jimmy Duavit, to which I concurred, the Executive Committee has elected Mr. Joel Marcelo Jimenez as the Chairman of the Executive Committee. Vice Mr. Duavit, who resigned as Chairman of the ExCom effective December 31, 2023. Si Jimenez, President ug CEO sa Menarco Holdings, UG CEO sa Alta Productions Group Incorporated, Director siya sa RGMA Network Incorporated, Executive Committee Chairman and Director sa GMA New Media Incorporated, ug ubad pang subsidiary sa GMA Network. I am very proud and gratified that over the years, GMA Network has provided the public with superior quality and innovative entertainment and public affairs programs and news na walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. Sa pamahayag ni Gozon, subling gipasalamatan niini ang Ginoo sa blessings nga iyang nadawat nga labaw matud pa sa iyang giampo. Lakip na ang asawa nga si Tessie Gozon. I particularly thank the Lord for Tessie, a good wife given to me by God, who, after going steady with me for 11 years and being married with me for 54 years and 6 months, I can truly say is the love of my life.
Sa birthday toast nga gipangunahan siyang anak na si Attorney Philip Gozon, gihatagan ni ini og gibugaton ang nahimo sa amahan. At the workplace, FLG is well known for being a strict chairman and chief executive who demands perfection. Having him as a boss can be quite intimidating and extremely rewarding. There is, however, one trait that stands out with my dad, and that is integrity. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa At Home with GMA Regional TV. Gi-relieve sa pwesto ang Chief of Police sa Taguloan Municipal Police sa Misamis Oriental. Human mikatag sa social media ang video nga matud pa nagmaoy kini og mibunlot og pusil. Ani ang report? Viral karon sa social media kining video nga nagpakita sa mga lalaking nakasibilyan nga adunay dalang pusil. Sa laing video sa samang uploader, makita ang usa ka lalaki nga daw ginapugngan sa iyang mga kauban nga makaengkwentro ang grupo sa mga nagvideo. Sigon sa uploader, nagpailang mga pulis ang mga lalaki, kalit kuno silang gisita. Samtang nagtapok dool sa usa ka kan-anan, gisuwayan kuno nila og pablater ang panghitabo sa Taguluan Municipal Police apan wala kuno sila gi-entertain o gipadilit pa kuno ang video. Among panghitabo nakaabot sa buhatan sa Misamis Oriental Police Provincial Office og ilang giila ang pulis nga nalambigit nga mao si Police Captain Enrique Dungog, kinsa hepe sa Taguluan Municipal Police. Sigon ni Police Colonel Chuli Jun Kaduyak, Provincial Director sa Misamis Oriental Police Provincial Office, nga iyan ang nakahinabi si Police Captain Dungog o gipa-eksplikar. Aminado matud pa si Dungog nga nakainom siya ni atong tungura apan igo lang kuno niya gibadlong ang mga batanon nga gamaneho og motor nga nagagamit og bora-bora o saba nga mga tambutso. Sa kadlaw na timing lagi niya atong hipi nakainom, apparently allegedly pamatan nag-imbestiga nakainom og iyang ipangsita, pero mula gina wala naka-uniform atong kapulisan, so murag wala sa ayos ang pangitabo. Apan bisan pa man niini, girelieve na si Dungog isip hepe sa Taguluan Municipal Police para sa investigasyon nga pagahimuon, samtang under restrictive custody na kini og dalahon sa Misamis Oriental PPO. Posible sab siyang mag-atubang og kasong administratibo. Samtang duna na itagana ang Misamis Oriental PPO nga OIC sa Taguluan Police og duna kini mensahe alang sa mga maagrabyado. Pwede mo adto dito na ako ang inyong maistorya personally. Kaya atong itala na para kung unsa ang inyong reklamo, atong nang entertainon. Ipadayon nato kung unsay complaint. Pahimangno karon sa opisyal ngadto sa kapulisan sa Misamis Oriental nga magsilbing leksyon ang insidente og dili pamarisan. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa At Home with GMA Regional TV. Garbusab sa Mindanao ang tulo ka dalakip sa top-notcher sa 2023 Philippine Nurses Licensure Examination. Ato silang ilailahon, pinaagi ni ining report. Ilabihan ang kalipay sa tulo ka fresh graduates sa Western Mindanao State University sa Zamboanga City human mamahimong top-notcher sa 2023 Philippine Nurses Licensure Examination. Fourth placer ang 23 anyos nga si Aizet Janine Dumagay nga taga Barangay Lunzuran. Matud niya, importante kuno ang disiplina sa pagtuon ug likayan ang mga distraction sama sa pagbabad pirmi sa social media. Consistent discipline lang po sa pag-study. Kung ano po yung na-schedule ko po a day before, dapat yun po yung sundin ko pagkabukas. Tapos tanggalin lahat mga distractions, so syempre prayers po. 8th placer sab ang 22 anyos nga si Micaela Ashley Caballes nga taga Barangay Santa Maria. Matud niya, dream come true niya ang mahimong usa ka registered nurse, sanglit pangandoy na kuno niya kini sukad kinder pa siya. Preparations ko, more on nagbasa kasi ako ng mga books. Kasi sabi nila book-based naman daw yung board exam. And totoo naman talaga book-based siya. Tapos pag during lectures, nakikinig lang ako sa lecturers namin. 10th placer sab ang 23 anyos nga si Abdurrahim Muhammad Abdullah nga taga Barangay Tulungatong ug Tubong Holo, Sulu. Siya ang ikapito sa siyam ka managsuon. Pangandoy sab niya nga makaapil sa field of healthcare. Yung inspiration ko po talaga is yung parents ko po kasi gusto ko po talaga na maging proud po sila sa akin.
Proud sabang WIMSU sa nakabot sa ilang nursing graduates. Carefully selected yan sila. They really follow the criteria when they were taken into the university. They have to pass the nursing aptitude test and the entrance examination. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak. Para sa At Home with GMA Regional TV. Usa ka bao-bao driver sa Zamboanga City ang gidaig human niini giuli ang nahibiling paper bag sa iyang pasahero nga dunay sulod nga 180,000 pesos cash. Ato siyang ila-ilahon sa report ni Krisa Dapitan. Gilayong nag-viral ang post sa bao-bao driver nga si Ahmed Alibasa nga taga Zamboanga City kalabot sa nahibilin sa iyang pasahero nga paper bag nga dunay sulod nga 180,000 pesos adlawng Lunes. Sumala ni Ahmed, gipost niya kini online sa pamasid nga makita sa tag-iya sa kwarta nga magtiayon nga nagsakay sa usa ka mall sa downtown area padulong sa usa ka pribadong ospital. Tapos nakalis na ako. Pagalis ko, nasa Ateneo na ako mambanda. Yun na, napansin ko na may pera. Tapos after nun, sabi ko magbalik ako kaagad. Tapos pagbalik ko ng syudad, mga 20 minutes po ako na nandoon. Na yun na ma'am, wala talagang bumalik. Nagdesisyon matud pa si Ahmed nga mobalik sa mall kung asa misakay ang magtiayon. Pipila kuno ka minuto sa paghulat, mibalik ang magtiayon ug didto na niya giuli kanila ang kwarta. Saysay matud pa kaniya sa magtiayon. Alang daw sa ilang anak nga anaa sa ospital ang maong kwarta. Busa, dihang gihatagan siya og reward sa magtiayon, wala kuno niya kini gidawat. Umalik lang sila, nag-usap kami ganyan. Sabi nila, o ito kunin mo, tapos hindi ko kinuha yung pera. Kasi 5,000 ma'am. Opo, kasi pag pa-dialysis daw ng anak nila kaya hindi ko kinuha. Giyak siya ma'am, sabi niya hindi daw nila kasi actually ma'am, hindi nila na matandaan kung ano yung nasakyan nila. Samtang, emosyonal ang asawa ni Ahmed tungod sa maayong gihimo niini. Gulat ba ako kasi tulog pa ako that time. Tapos paggising ko, sabi ng ate ko, naku, sabi pa niya marami na kayong pera. Sabi ko, ha? Nag-joke ba siya? Sabi ko, ha? Tapos sabi pa niya, oo, may 180 kayo. Sabi ko, ano 180? Tapos nakita ko yung post niya. Sabi ko, ay nakaka-proud. Sana pagpatuloy niya lang kahit mahirap kami, ganyan. Andyan si Lord, nakikita niya lahat ng ginagawa po ng tao. Alang kang Ahmed, dili angay kuptan ang kwartang dili nimo hinaguan. Gani, dakong pagdasig kini alang sa mga susama niyang driver kung ugaling makasinati og susamang panghitabo. Takot tayo sa karma ma'am, pati wala man nakakita sa atin or nakikita tayo ng Diyos ma'am. Sauli na lang natin doon kasi siyempre hindi man natin alam ma'am, yung nawalan may problema pa. Tapos dadagdagan pa natin. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Krisa Dapitan para sa At Home with GMA Regional TV. Patay ang mag-amahan sa General Santos City. Human gipusil sa wala pa mailhang sospetsado. Sa investigasyon sa Mabuhay Police Station, sakay matud pa sa motorsiklo ang duha ka biktima nga giilang sila Jonel de la Merced, 28 anyos, usa ka meat shop helper nga maoy nagmaneho sa motor ug ang amahan niini nga iyang angkas nga giilang si Rafael de la Merced, 51 anyos, pulos taga barangay Katanggawan, Jensan. Giatangan matud pa sa wala pa mailang sospetsado ang duha ka Purok o sa Purok 9 Atizala Paradise sa barangay Mabuhay ug didto gipamusil ang mga biktima pasado alas 8 Biyernes sa buntag. 5 kasamad pinusilan ang naangkon sa amahan samtang 2 kasamad pinusilan sa nawong ang naangkon sa anak. Na-recover sab sa crime scene ang 8 ka basiyo sa bala sa caliber 45 nga pusil nga gituuha nga maoy gigamit sa responsable. Usa sa nalantaw nga motibo sa krimen mao ang land conflict. Base sa pahayag sa laing anak sa amahan, nakahiagom sab kuno og samad pinusilan ng ilang amahan human malambigit sa land conflict niadtong November 25 sa barangay Sinawal sa Jensan. Padayon pang ginaimbestigahan sa otoridad ang krimen. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Subling dihakot og pasidungog og pag-ila ang GMA Network sa Anak TV Awards. Lakip niini ang mga programa sa GMA Regional TV. Gipasidunggan sa Household Favorite Programs Television category ang ubang GMA programs. Ano ang report ni Sara Hilomen Velasco. Gipasidunggan sa Anak TV Seal Awards Television Category 2023 ang GMA Regional TV 1 Mindanao, ang Unified Newscast sa Mindanao.
Hasta na ang Kadayawan 2022, the GMA Special Live Coverage sa Gilang Festival of All Festivals. Lakip sa gila sa Anak TV Seal Awards ang Regional TV News, GMA Regional TV Balitang Bicolandia, GMA Regional TV Early Edition, GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, Mornings with GMA Regional TV, GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Pete Senor, the GMA Regional TV Special Live Coverage, GMA Regional TV 1 Western Visayas, Limitless o Game On. Lakip sa gila ang pipila ka programa sa GMA Integrated News. Gila ang 24 oras, 24 oras weekend o balitang hali. Gidawat kini ni Senior Vice President and Head sa GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso. O Vice President and Deputy Head for News Programs and Specials, Michelle Seva. This amplify kasi our role, especially our GMA Integrated News, hindi lang sa mga local communities, but sa bansa natin, that we have to deliver responsibly the news sa pagtutulungan ng lahat ng ating platforms mula sa TV News, Manila, regional TV, radio, and digital news. Nagagawa natin to lahat. So again, maraming salamat sa Anak TV Awards for giving us this recognition. Giilasab isip household favorite programs ang pipila ka programa sa GMA Network. Gipasidungan sab sa Makabata Stars Male Television category sila Asia's multimedia star Alden Richards, Allen Ansay, Drew Arellano, Michael V, Black Rider star ug unang hirit co-host Mateo Godicelli, ug Pulang Araw star David Licauco. I think I just had a dream and never stopped chasing it. So sa mga bata dito, never stop chasing your dreams. Napili sab sa Makabata Stars Female Television category, sila Abot Kamay ang pangarap star Jillian Ward, Sofia Pablo, Pulang Araw star Barbie Forteza, Asia's Limitless star Julian San Jose, ug Bea Alonso. I hope na maka-inspire pa po ako sa maraming tao, lalo po sa youth. And it feels so good po that through this award, I will be able to continue to inspire and be an inspiration to many people through my craft, especially po sa mga kabataan po ngayon. Sa Net Makabata Star Male Online category, napili sila Ken Chan, Alden Richards ug Richard Yap. Hall of Fame awardee for 2023, si State of the Nation anchor Atom Araulio. 7 years successive, siya po ay binoto ng taong bayan. Inikot po namin Pilipinas asking them, who do you think deserve to be your role model? At very proud siya na meron siyang Anak TV Seal na award because sabi niya, every time ako ay nasa radio o sa TV, naalaala ko, I owe it to the children. I owe it to the next generation. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa At Home with GMA Regional TV. Unom ang patay ug pipila ang nasamdan gumikan sa thunderstorms ug tornado nga nihapak sa Tennessee, USA. Gikusukuso sa tornado ug thunderstorms ang Tennessee sa Estados Unidos. Hinungdan nga pipila ka kinabuhi ang nakalas ug kabtangan nga nadanyos. Tulo ang patay sa Nashville ug laing tulusab ang patay sa Clarksville sa Tennessee, USA. Sa report sa Clarksville Police, pipila sab ang nasamdan nga gidala sa balay Tampalanan. Tataw sab ang danyos nga hatod sa kabalayan nga nangaguba gumikan sa tornado di adtong Sabado. Sumala sa otoridad nga anaa sa 56,000 ka residente ang nawadan og kuryente sa Central Tennessee. Pagkamatay sa libuan ka mga isda sa Hokkaido, Japan, ginaimbestigahan. Gikatingad-an karon sa opisyales sa Japan ang pagkamatay sa libuan ka mga isda sa baybayon sa Hokkaido, Japan. Sa drone video, tataw ang kalapad sa mga sardines o ubang isda nga nangamatay o napadpad sa baybayon. Sumala sa Hakodate City officials nga dagang isdang nangamatay ang nadiskubrihan sa beach sa Hamacho Toy District. Sa karon, ginasuta pa sa otoridad ang hinungdan sa pagkamatay sa mga isda. Nagpasidaan sab ang mga opisyalis sa mga palibot nga dili dadon o kanon ang mga nangamatay nga isda. Kapinlibo ka residente ang mibakwit yang miulbo ang engkwentro tali duha ka grupo sa usa ka barangay sa Midsayap, Cotabato. Kapinlibo ka mga residente sa barangay Malingaw sa Midsayap, Cotabato
nga sakop sa SGA sa BARM ang gilayong mibakwit human miulbo ang tensyon tali sa duha ka grupo sa lugar. Sumala pa usa ka sibilyan ang samdan human maigo og stray bullet. Gilayon sab giduaw sa LGU ang mga bakwit sa tulo ka mga evacuation center aron magpaabot og hinabang sama sa pagkaon ug uban pa alang sa mga mibakwit. Giingong rido ang hinungdan sa kagubot. Nangita na matud pa og paagi ang otoridad, lakip MSWD Midsayap ug MSSD BARM aron magkahusay ang duha ka magbanay nga nalambigit sa rido. Maski paugtan sa Zamboanga City LGU ang pagpatuman sa CCTV ordinance alang sa mga establishmento sa syudad. Pangunahan sa City Licensing Office, City Computer Services Division, lakip Zamboanga City Police ang ipahigayong inspeksyon sa matag establishmento sa syudad kalabot sa pagpatuman sa CCTV ordinance. Kinisubay sa sugyot sa kapulisan nga gikinahanglan na gayud butangan og closed circuit television o CCTV ang tanang mga barangay sa syudad, ilabi na sa mga area nga adunay taas nga natalang kriminalidad. Dakong tabang kuno ang CCTV sa pagsulbad sa mga krimen. Base sa City Ordinance 499 o ordinansa nga nagmando sa installation of CCTV system sa mga negosyo nga naga-operate sa syudad, dapat aduna kini 4 channels nga adunay kamera nga dili moubos sa 2 megapixel nga resolution. Aduna sab kini timestamp nga feature. Ang mga negosyong mapakya sa pagsunod sa mga ordinansa, posibleng matangtangan og business permits. Lakip makabayad og penalty nga 5,000 pesos. Bibalik sa sabakan sa gobyerno ang 28 ka miyembro sa local terrorist group sa managlahing lungsod sa South Cotabato. Gipresenta sa South Cotabato Police Provincial Office ngadto sa provincial government ang 28 ka mga kanhi miyembro sa local terrorist group. Bitbit nila sa ilang pagsurrender ang ilang mga armas. Ang kaning mga rebelde nagikan matud pa sa Tiboli ug Lake Cebu. Sumala sa otoridad ang pagsurrender sa mga rebelde. Nagpasabot nga epektibo ang ilang mga programa aron maawhag ang mga rebelde nga mubalik na sa sabakan sa gobyerno. Nakadawat og financial assistance ang mga misurrender aron duna sila'y magamit sa ilang panginabuhian ilawom sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program kun ICLIP. Mapasalamaton ang kapin 2,000 ka mga empleyado sa upat ka mall sa Jensan nga naapektuhan sa linog niadtong November 17 sa tabang sa nagkadaiyang security forces sa Dakbayan. Kay numduman gadaghang mga empleyado sa mga mall sa Dakbayan ang wala nakatrabaho og pipila ka adlaw dihang mitayog ang magnitude 6.8 nga linog niadtong November 17 sa Sarangani, Davao Occidental nga nakaapekto sab sa Jensan. Nakasinati og danyos ang upat ka mall sa Dakbayan nga hinungdan nga gisirado kini alang sa pag-inspeksyon og repair. Nagapadapod og relief goods ang nagkadaiyang security forces sa Dakbayan nga gilangkuban sa Coast Guard, PNP, kasundaluhan ug uban pa. Busa mapasalamaton ang mga apektadong empleyado sa inisyatibo sa otoridad. Mga kapuso, truly inspiring and motivating gayud ang mga istorya nato this morning. Sama ni ining panultihon ni Dwayne Johnson, usa ka American actor. Success isn't always about greatness. It's about consistency. Mga kapuso, sa tanan nga mga nananaw sa Samal Island o sa tibuok Davao del Norte o Davao de Oro, mayong buntag kaninyo mga kapuso. O syempre, congratulations sa mga nakadaog nga programs sa ato ang Kapuso Network. O syempre, dili ni siya posible kung dili tungod sa ato ang mga viewers nga nagatutok kanato matag adlaw, udto o gabi. Sakto gyud na Kent og Jess no nga giila gayud sa usa sa mga prestiyosong award-giving bodies dinhi sa atong industriya ang Anak TV Awards ang ato mga programa dinhi sa GMA Integrated News labi na dinhi sa GMA Regional TV. Usa na diana ang inyong programa mga kapuso matag hapon ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Busa mas maningkamot pa mi mga kapuso nga mahatod ang mga hilabihang labas o mga updated nga mga balita nga gakahitabo diri sa Mindanao para kaninyo mga kapuso. Nagpamatuod lamang ka na sa atong dedikasyon ug tinud-anay nga paghatod og impormasyon sa atong mga kapuso sa tibuok nasod. Congratulations!
Ug mga kapuso, 14 days na lang, Pasko na! Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel o gi-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamog sa atong mga kapuso abroad. Panayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV. Local news matters. Kami sa At Home with GMA Regional TV. Tibuok puwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.